Anunoby version 2 nasa Golden State Warriors na. Alam nyo ba na maliban kay Anunoby, meron pang dalawang player na comparison, si Axel, ang rookie ng Golden State. Yung unang comparison muna tayo kay Anunoby mga idol, magkapareho sila ng wingspan. Ibig sabihin nun ay mabilis po na nakaka-switch itong si Axel into defensive zone. At syempre, maprotektahan ang kanilang pinta. Pangalawa, itong si Aaron Gordon. Flexible po siya katulad ni Gordon. Hindi niya kailangan na maging primary scoring option sa isang kupunan. Pero nagagawa pa rin niya ang kanyang kakayahan kung saan siya magaling sa paggawa ng spacing, mag-dunk, pumunta sa loob, mag-cut para sa kanyang team. Pangatlong comparison, si Franz Wagner. Matalino, mayroong passing ability at kahit na maliit lamang na minuto ang ibibigay mo, napaka-produktibo nitong si Axel. Yan po ang kanya magagawa para sa Golden State Warriors mga idol. Simula nang madraft ng Warriors si Kuminga ay tila hindi pa sila sinuwerte sa mga forward position. Yung kanilang gwardya okay naman. Syempre yung kanilang shooting guard mayroong improvement na kailangan. Pero sa forward parang wala pa talaga silang nakakuhang perfect na player doon. Kaya hopefully itong si Axel na ang makakabigay ng solusyon doon. Eto naman ang dalawang player na mawawala sa Knicks para sa next season. Hindi na po sila babalik. Ang ginagawa ng mga championship team ay ginagawa nilang intact pa rin ang kanilang mga manlalaro. Pero hindi po ito magagawa ng Knicks sa kanilang center na si Mitchell Robinson at kay Landry Shamet na magiging free agent dahil po papasok na sila sa second apron kung ito'y kanilang pababalikin pa. Kaya kahit na okay naman yung kanilang nagagawa, especially itong si Robinson na nakakabigay ng solidong backup minutes kay Karl Anthony Towns at itong si Shamet na gamit ni Coach Mike Brown sa kanilang playoff, especially sa finals run, ay hindi na po ito babalik. Ito po ang mga bawal kapag ikaw ay nasa second apron na. Wala kang mid-level exception para makapagpirma ng mga free agent at hindi ka rin makakakuha ng player galing sa buyout market at yung mga draft picks mo frozen, hindi mo magagamit at hindi mo ma-trade. Meron ding mga penalty sa draft positioning na pwedeng bumaba ang pick mo. Panghuli, kung gusto mong mag-trade, mahirapan ka din sapagkat marami na ang bawal. Kung mapapansin nyo, yung ibang team ay nagpapadala ng cash consideration. Pero kung ikaw ay nasa second apron na, bawal din po yun. Kaya mahirap man para sa kanilang mga idol na pakawalan ang mga players na ito na mga fan favorite, ay wala rin po sila magagawa sapagkat mahirapan din naman sila at hindi na sila makakagalaw ng malaya.